Mga kababayan, sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is April 27, 2026 na tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Jollibee, Scout Tobias, corner ng Timog. Dito yan sa may Timog Avenue, Barangay South Triangle, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may SM Mega Mall sa may Wakwak Green Hills, Mandaluyong po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sa sakali po marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. So, Super balita
Ako ito po, 10 lugar sa bansa ang posible magkaranas ng mapanganib ng heat index. Una ng unit ngayong araw yan, batay sa forecast ng pag-asa. At ano ang mapanganib ng heat index ngayong araw sa mga sumusunod na lugar? Sa Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan, Sandy Point sa Cavite City, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City at Puyo sa Palawan, Iloilo City at Bangka sa Iloilo, La Carlota, Negros Occidental at Iwan, Eastern Samar. Samantala mga kapuso, inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Department na magsagawa ng malawakang misting operations ngayong araw. Ito'y upang maiusan ang matinding init na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng lungsod sa Maynila. Kasabay nito, pinalalahanan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matagal na pagkapilan sa araw, at mag-alerto sa sintomas ng heat exhaustion. Bukod sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Maynila, pinag-iingat ni Mayor Moreno ang mga tauhan ng Manila Police District mula sa matinding init. Uli na sinabi ng pag-asa na maaaring pumalo ng 40 hanggang 41 degrees Celsius ang damang init o heat index sa Metro Manila ngayong araw. Tiniyak ng Department of Agriculture na magtutuloy-tuloy na ang bentahan ng 20 pisong kada kilong bigas sa Bureau of Plant Industry sa Maynila. Yan ay matapos na mabitin ang benteng bigas meron na program sa BPI noong
Ang restaurant siya dahil kaya kailangan ng akyatahan upang maluto sa kasalukuyang panahon upang hindi makapagpaangat sa kanilang reputasyon at pagkakot ng mga puno at kaligalahan. Sa isang pagbibigay, inaanak na ito ng nakapulalan ng mga pagkakasama sa amin o tagapagturo sa mga University of California dahil mababa ang kalungkot na ito ay pinamalaking pagdaan ng Puerto ng pagkakuro sa University of California. Kabilang mo ito sa ng pagtatagal na mababang kalidad ng edukasyon ng kalidad at ito sa pangangailangan na magpunta pa ang pag-iisip sa sa mga estudyante at ang kaibigan na pamilya ang pangangailangan nila pag-iisip at mga program sa tungkol natin sa kanya-kanyang nato at sa National Graduation Commission. Ako sa namin na nandiyan sa Maraan, DWD at isang Unti-unti na bumabalik ang pamamasada mga tsuper sa mga pampublikong sasakyan sa Western Visayas na nagiging pasada dahil sa mataas na presyo ng langis. Nabatid na yung sumipat ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa gera sa Middle East. Bumaba sa 30% ang mga bumiyaheng unit na tinungutan ng Metro Iloilo Transport Cooperative. Pero nang bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo, simula ng nakaraang linggo, unti-unti na silang nagdagdag ng mga unit at lalo nilang isang na ang porsyento ngayong linggo. Samantalang po sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, hindi ng mga tsuper, nabigyan sila ng dagdag na subscription. Inatasan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Valencia Natanes Jr. ang anti-cybercrime. Naimbestigahan ng mga individual na responsable sa pagkalat ng sensitibong personal na datos ng mga field investigator ng Office of the Ombudsman. Ang kautusan ay ginawa ng Natanes kasunod ng pagpatira ng Ombudsman sa online na pagbubunyag ng pagkakakilanlan ng kanilang mga investigador. Ayon sa PNP Chief, hindi lamang sa mga panlabas na individual ikot na investigasyon dahil sinusuri ng mga posibleng pagkakasangkot ng mga nasa loob mismo ng Ombudsman bilang bahagi ng cybercrime. Dagdag pa niya, maaaring maharap sa mga kasong paglabag sa Data Privacy Act at ang Anti-Cybercrime Prevention Act ang mga nasa likod ng pagkalat ng datos. Samantala, kanya tiniyak ang proteksyon ng mga lingkod bayan na maaaring maapektuhan ng ganitong uri ng banta. Samantala, inihain sa Senado ang isang panukalang batas na layo sa barangay dahil sa bataan eleksyon sa Oktubre na susunod na taon. Senate Bill number 067 na inihain ni Senadora Amy Marcos. Ipinauulo ang barangay SC election na nakatakda sa Nobyembre patungkol sa Oktubre 2027. Ikinat ko rin dito ang posibilidad na maraming hindi makaboto sa Nobyembre dahil hindi daw makakauwi sa probinsya dahil sa mataas na pamasaheng bilihin at mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ay kay Senador Marcos, kung ipagpapaliban ng eleksyon, kakaroon din ng sapat na panahon ng mga botante na ilipat o ipa-update ang kanilang registro. Ito ang super balita sa tanghali. Senadora Risa Ontiveros, seryosong ikinukonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kadali mo ng balitang yan mula kay Ipa Ramilo. Ipa, pasok. Ito namin yung Senador Rito Tumeros na seryoso na sa at paghahanda sa pagsisigil ng pagtakbo sa pagkapangulo
Manilala, magpupunta ng paglalayas sa April 9, nagtatagal ito hanggang May 5. Highlight sa biyahe na Ilala ang Jet Kiray na gagawin dito sa West Philippine Sea. Binigyan din naman ng ating koalisyon ng priority pa nila ang security ng mga sasama at magsinasagawa ng aktibidad lalo na pumunta rin sa kanilang misyon. Pag hindi tulong ay magkakaroon ng ganito nga habang-habang tayo. Kanilang misyon this time ang pagkakaroon ng kanilang Jet Kiray. Kaya nagdadagdag ang kanilang mensahe pagkikas sa China sa mundo sa Pilipinas ang West Philippine Sea. So ngayon sa aminasang kasama na bilang nangariyan ang mga programa ng media at napapansin ito lalo na ngayong apektado sa mga mangingisda. Kaya sunod ang aabot ng tulong ang ating koalisyon magamat hindi pa naman sinabi kung magkano ang nakapagpasyon na ibigay. Sabi ka ng grupo dapat na magkaroon na ng fiscal bill of overhead para tulad na lamang halimbawa sa oil exploration at sa mga iba pang dala. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ang super balita sa tanghali. Mga puso, sana ang bawat presyo sa diesel bukas sa pagkaya po ng isang oil industry source. Posibleng bumaba na hanggang 11 pesos ang presyo ng kada liter ng diesel. Maaari naman mawala pagpadala o kaya tumaas ng mula 95 centavos hanggang 2 pesos ang presyo ng kada litro naman ng gasolina. Samantala dahil inatuloy ko ng may rollback mula ng sumiklabang gera sa gitnang silangan, kumikita na umanulis ang mga syuper ng mga pampang-energy. Ayon kay Milencio Banda, Pangulo ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTDAP, bukod sa rollback, malaking tulong din ang 10 pisong deskwento sa ilang piling gasolinahan at service contracting program ng pamahalaan. Sa kabilang banda, dumami na rin ulit ang mga bumabiyaheng bus na may kargang tutupang at pintura. Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ang problema na lang ngayon ay ang sabay-sabay na anihan kaya mababa ang presyo sa wholesale. Dahil dito, dapat na madaliin ng pamahalaan ang pagkakaroon ng post-harvest facilities o mga food storage. Naiintindihan ng umano ng Meralco ang galit at hinanit na kanilang customers na inireklamo ang mga nakalistang bayarin sa kanilang bill na hindi bahagi ng kinukonsumong kuryente. Matigalan na rito ang lifetime rate at senior citizen subsidy. Kaya din ang system loss charge. Pareho sinisingil sa mga regular na customer ng Meralco. Ayon kay Jules Adriaga, Vice President at Corporate Communications Head ng Meralco, ang mga nasabing singilin para sa subsidiya ay nakasaad sa batas at hindi direktang napapakinabangan ng kumpanya. Okay naman ang system loss, pinitis na Adriaga na merong mahigpit na regulasyon at panuntunan sa pagpapatupad nito. Ang system loss, meron ng cap na hanggang 6.5%. So, ang Meralco is way below the cap. Bakit meron yan? Kasi dalawang components yan, ano? Yung technical level at yung tinatawag na system. Kasi regulated kami eh. So, ako, yung pinapakuhanan ko ito, Meralco is only a part of the energy supply chain. Bago ito, ikinapulit na ilang customer ng Meralco ang biglang pagtaas ng kanilang bill sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa isang customer ng Meralco, pareho lang naman ang kanilang kinukonsumo sa kuryente kumpara noong nakaraang buwan, kung saan mula sa 5,000 pesos ay sumipa sa 7,000 pesos ang kanilang electric bill. Ako naman na nagdagdag ako ng oras sa aircon, so expected na rin po yun. Pero mas mataas talaga siya, unlike last year. Ikinagalit din ng ilan sa social media ang biglang pagtaas ng kanilang bill sa kuryente ngayong buwan, kung saan kanilang tinukoy ang iba pang charges na Meralco na aabot sa 4,000 pesos at tax na aabot sa 1,000 pesos. Ito ang super balita sa tanghali. Nationwide! Maraming conference na tumagiling sa C5 Road sa Taguig City na itabina ni Parag
may gamit na ito. Ang problema, ang pinagpapakyan, ito, ito at sa isip ay ginawa ng para lahat ng mismong kalsada at ang pagkita naman ginawa ng eksperto ng nagbahay at unahan. Kung na, larong lumalang ang kasalanan ng trafiko dahil sa kanya at kuha pa ng mga sasakyan at ang mga trafiko sa kalsada at ang mga pilestre naman ay sa pangkita dahil ang mga balita at hinamdan ng eksperto ay nakakambala sa mismong pangkita. Ako, sa tayo ng radyo, ito ang balita. Inarget umano talagang patayin ng gunman sa White House Correspondents' Dinner si US President Donald Trump at iba pang matataas na opisyal batayan sa investigasyon ng mga otoridad. Una nang naaresto ang gunman na si Paul Allen, 31 anyos na armado ng shotgun, handgun at patalim. Ligtas namang nailiga sina Trump, First Lady Melania Trump at ilang miyembro ng gabinete habang nakaligtas din ang nabaril na Secret Service agent dahil sa suot ng bullet. Balikan po natin ating mga headlines ngayong araw ng Lunes, April 27, 2026. Asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio na gaya na naglamang kriminal sa piskalya ang bansa at ilang opisyal ng gobyerno at mamabatas dahil sumaling paglabag sa batas sa ginawang paglalabas sa impormasyon ng kanilang bank accounts. House Justice Committee Chairperson Jervin Luisco ikiniit na wala silang nilabag na batas dahil sa AMLAC records at hindi bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Atty. Manasseh Carpio ang kanilang inilabas. Akbayan Coordination Representative Percy Sandania pinayuhan ng kampo ni Carpio na magbasa ng batas. Kinaroroonan ni dating Congressman Sandy Go, aalamin ang pamahalaan sa nakatakdang tulong sa Ministry of Justice ng Czech Republic ngayong araw. Justice Secretary Frederick Vida, kabinado na posibleng hindi pa nila may sama pa uwi sa bansa ang dating kongresista. Dati Congressman Saldi Go malamang maging state witness sa kaso ng anomalyang flood control project ayon sa isang abogado. Dating House Speaker Martin Romualdez, maaari pang questionin ang precautionary hold departure order laban sa kanya ayon sa isang eksperto sa batas. Magkana sa sensitibong personal na datos ng mga field investigator ng ombudsman, iniimbestigahan na ng pulisya. Posibleng ugnayan ni Apple An at isang police major sa umano'y Chinese triad na nag-ooperate sa Negros Island sinisilip ng PNP. Ika-apat na atin ito sa Million Mission sa Pag-asa Island, kasado na. Enzo Ortigas flyover northbound. Kapatungo San Juan City, limitado lang muna para sa mga light vehicle sa gitna ng pagpupulong. Normal ang trapiko. Inaasa may babalik matapos ang 2 linggo. At isa truck na may kargang soft drinks tumagilit sa C5 Road Taguig City kanina madaling araw. Inyo pong napakinggan ang super balita sa tanghali. Tumo ang mga kapulisang Taiwan ang nagkagawa ng registrasyon. Para mabiktima ang mulo ay sakay ng komersilyo at pinaribay ang barangay road procedure na ilang patong barangay Toro na naglalalaman na baso ano ang system mula sa magabong bahagi at pinagpas ang biktima sa mukha ng paulit-ulit ng pag-asmal na bagan. Nagresulta ng pagkukuho ng mga magsusugat sa mukha na ginamatay ng biktima. Kinilala ang biktima na si Alex Dario ng barangay Polo. Di naman na kinala ang smack na nakasuot ng black jacket, black jeans, black helmet at black motorcycle. Patuloy sa investigasyon ng mga kapulisan na ikanhuli ng suspect. Kasama mo sa Aramid Talabason. And 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumasena Tatak Aramid. Samantala, halos 30,000 na donasyon na magkakamag-anak na aksidente sa Pantal Bridge, Taguban City, natangay ng mga scammer. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Taguban, si Idol Joanna Tivera. Dahil tayo ngayon sa tahanan ng pamilya na disgrasya ng April 22, 2026 sa bahagi ng Pantal Bridge sa UD Venecia Road, no, kung saan nga ay ikinasawi ng isang 13 years old na bata. At sa ngayon nga ay patuloy na nagluluksa ang pamilya sa sinapit ng bata habang ang iba pang apektado ay nasa lupa ng mga ospital para magpagamot. Ayon sa kaalam ng mga ang labis sa kanilang pangungkayan sa perang natin sa ginagawa ng Chihuahua para tulungan na ito
Kahit po sa amin po, lahat po ng pamilya ng kapatid, nasa ospital pa. Ang pinakamahirap po doon, naisikap pa sila. Ito naman po yung mga nagpakilala ng taga-malasakit din. Siyempre matutuwa naman po rin. Dahil nga matutulungan po sila. Lahat naman po na mga pinasa sa kanila ng mga pila. May nagtulong. Kaya ang sakit po doon, tinong pa ng skama na hindi pa namin nakikilala. Ito na po kayo, sir? Ha? Oo, dito. May car park. Hanggang pang pangarap pa yan. Na nakalimutan natin si Mori. Ah, dito po. Buti pwede na yan. Dati sarado eh. Ah. Ito, labdas po. Balitang dapat pang abangan mga consumer ng Meralco nagreklamo sa laki ng itinalo ng Ayan, so sa kuryente ng dinodrop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paano po mga pansin po sa Labor Day. yung video sa ating susunod na mission. Paano po?